Magandang araw sa lahat. And thank you sa inyong time sa pagpunta. Especially yung mga galing sa ibang state, no? Welcome. welcome. So ako po si Mosh Perez. Ako po ang butihing, butihing asawa ni Pas Ems. Ako po ay isang ah, pastor in study. No, hindi pa full-fledged, pero pastor in study po tayo. So meron tayong binigyan tayo ni Lord ng opportunity para makapag-share ng kanyang words. Sino dito ang walang pinagdadaanan? Sino dito ang walang pinagdadaanan? Wala? Amen. Sino ang may pinagdadaanan? Lahat, no? Lahat may pinagdadaanan. Pinagdadaanan sa pamilya, sa asawa. Hindi, normal yan. Sa trabaho, di ba? O sa mga kasamahan natin sa work. O minsan, may pinagdadaanan kahit pag-drive lang, di ba? So, pero praise God pa rin dahil sa may pinagdadaanan tayo, no? Na kakasurvive tayo with the grace of our Lord. Tama nga yung sinabi ni Yem kanina doon sa kanyang salmo na kahit anong pinagdadaanan natin, alam natin na ang Panginoon ay kasama natin. So, we entitled yung preaching for today, The Power of Praise and Worship. Amen? And for our anchor verse, it will be coming from about Acts 16, verse 25. It says there, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. And for our scripture reading from Acts 16, verse 22 to 36. Okay, so verse 22, then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. 23, and when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into inner prison and fastened their feet in the stocks. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners was listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loose. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are all here." Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same. Immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. And when it was day, the magistrates sent the officers, saying, "Let those men go." So the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace." Naiintindihan yung story? No? So ito yung time na merong woman, no? Yung ginagamit siya nung parang ginawa siyang kasangkapan para kumita ng pera. And then si Paul and Silas, tinaboy nila yung kasi yung babaeng yon, she was possessed with a demon. So ginamit si Paul and Silas, pinaalis nila yung demon, and then nung nawala na yung demon doon sa woman, so hindi na siya pwedeng makapagawa nung, alam mo yun, mga salamangka niya. May nag-handle doon sa babae, no? Nagsumbong doon sa mga magistrates
pinakulong sila Paul and Silas. Then they were bago sila kulong, kung naalala nyo kanina, tinor yung mga damit nila, no? Bakit? And flinag. Alam nyo yung flag? Hindi yung flag na lumilip. Yung ano, yung sinaktan sila, no? Sinaktan sila. And then, nung nasaktan sila, kinulong sila sa loob ng prisuhan, and then doon sila nilagay sa pinakaloob, pinaka-inner cell, pinakaloob ng, para maging, yung hindi talaga sila makatakas. And then by midnight, si Paul and Silas, imagine, after all the troubles that they had, no, nagawa pa nilang mag-praise and worship. Amen. Diba? Amen. So for our scriptures, we have 3 main points. First main point, even in the midst of trial and challenges, no, God's presence is there. Why? Bakit? Dahil we can still worship our Lord despite meron tayong mga trials na pinagdadaanan. Siguro sa lahat nakakaalam na, no, yung story nung kay Macy, no. Isa 'yon sa best, hindi naman best. Paano ko sabihin? Isa 'yon sa pinaka yung challenge ng buhay namin, no. Malayo kami sa pamilya namin, nandito kami noon sa San Antonio. And wala yung mga parents namin. Meron kaming pinsan, si Buboy and si Dory, nandun. Pero syempre, meron din silang pinagkakabalang sarili nilang buhay. Nung napasok si Macy, natapunan siya nung hot choco, yung hinihila niya yung tela ng table. So, natapon sa kanya lahat. Praise God, hindi tumama sa mukha niya lahat. Dito tumama sa kanyang katawan. Pero half of the body was burned. It was 3rd-degree burn. No? So being a nurse, no? Hindi namin alam ang gagawin namin. Lalo nung pinaliguan namin siya, binuhusan namin siya ng cold water. Pero pag tanggal namin nung damit, makikita mo talagang lapnos yung dito niya. She was 3 years old. 2 years old. 2 years old pa lang siya nung nangyari yon. And kaya ko sinabi, ito yung pinaka na challenge sa buhay namin dahil syempre mura ng bata, hindi mo alam. Tas paras kaming nurse, hindi namin alam yung gagawin that time, no? Pero ang unang naalala namin, sino? Si Lord, no? Nagpanic kami konti. Ayoko naman magsabi na nagpanic kami konti, pero after a couple of minutes, kinausap namin si Lord bago namin sila dinala sa hospital. And kung wala kaming relasyon sa Panginoon, siguro malamang gagawa kami ng paraan, yung sarili namin paraan, paano namin gagawin para pagalingin si Macy, or paano namin didiskartehan yung challenge na yon. Pero the Lord gave us the moment na nung nagpray kami, the moment na humiling kami ng tulong sa Lord, kinausap namin ng Panginoon, doon namin naramdaman kung paano siya kumilos, no? Naramdaman namin yung embrace niya. Tinanong ko siya, sabi ko, Hal, baka pwedeng hindi mo na kami ituloy yung life lesson. Sabi niya, hindi Hal, tuloy mo lang. Tuloy lang natin. 'Di ba? Kaya nga, kahit yung in the middle of trial and challenges, no, naramdaman namin yung presence ng Panginoon, hindi kami bumitaw. Instead na mag-focus kami doon sa nangyari kay Macy, mas lalo pa kami nag-focus kay Lord. And indeed, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. No? Na ano siya sa OR, nilagyan siya nung graft.
Pero yung graft, hindi siya nabuhay. After after 24 hours, patay siya. So sabi nung doktor, kailangan ibalik siya sa OR para gawin ulit, magkuha ulit ng graft. So, syempre, 2 years old, iba ang ano ng anesthesia, di ba? Bata pa lang. And then, nung na yung graft, nung ando na siya sa table, nung pagbukas ng naka-bandage, no, pagbukas ng doktor, ng surgeon, mag-start na siya ng 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 operation. I mean, mag-i-start na i-assess na yung ni Macy. Nung pagbukas niya, yung buong graft kulay pink lahat. Before mag-start si Macy doon malagyan ng anesthesia, no? Nag-pink lahat, nabuhay yung graft. Kaya nga after 15 or 20 minutes, bumalik siya kay Ems, bumalik siya sa kaagad dun sa Sabi niya, ba't ang bilis? Tinawag siya, akala niya may problema. Praise God. Dahil dapat sa second operation niya, binuhay niya yung graft. And hindi na nagawa yung Gano'n namin naramdaman yung presensya ng Panginoon in the midst of our trial and challenges. No? Kaya nga yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, no, kung minsan kahit isulat nyo or baka minsan kasi makalimutan nyo, pero I'm sure hindi nyo yan makakalimutan. No, may tawag doon, Hal. Spiritual marker, no? Gawin nating spiritual marker 'yan. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin kasi diyan natin makikita at mararamdaman ang pagkilos ng ating Panginoon. Even in the midst of trial and challenges, ito ang ginawa ni Paul and Silas, no? They're praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Kahit after yung pinagdaanan nila, sinaktan sila, pinahiya sila, no? Paano sila kinulong? Nakakulong na nga sila, nakaposas. Pero iba yung posas nila. Yung sinauna. Shackles? Yeah, shackles. Spelling mo. Basta shackles. Second point, even in the midst of trials and challenges, God is working. No? Sabi din doon sa verse 26, nag-praise and worship sila. Nagkaroon ng earthquake. Nasira yung mga rehas, yung kulungan nasira. Then, natanggal lahat ng shackles nila. No? Parang yung challenge and trials na pinagdaanan namin, kung paano kumilos si Lord, doon namin nakita yung presence, meron kaming peace of mind na ang Panginoon ay nandoon sa amin and yung ginawa niyang miracle para kay Macy. Kasi yung pangalawa, hindi namin alam kung makakabalik pa siya sa second operation. Hindi na namin alam kung mahahawakan pa namin yung anak namin. Pero nakikita niyo naman, ang kulit-kulit na ngayon. Amen. Amen. Even in the midst of our trial and challenges, no, God is working. Another challenge and trial na nangyari sa buhay namin, yung kay tatay. Gusto ko na talaga umiyak, pero, no, yung kay tatay. Nawala yung tatay namin, no, pero yung Panginoon, God is working. God is working on us. Nung nangyari yon, kung wala kaming relasyon sa Panginoon, siguro sisisihin namin ng Lord. Lord, bakit binibigay ko naman ang lahat, nagsisilbi naman ako sa iyo, I'm serving you, Lord, bakit itong nangyari sa amin? Pero hindi. The more we hold on to our Lord Jesus Christ. And lahat, praise God, si M, praise the Lord, na naging mas active sila lalo pa sila naging mas active dun sa Abu Dhabi, and siya yung pinaka-leader ng dance ministry sa Abu Dhabi. And si nanay,
praise God dahil meron na rin siyang, kasali na rin siya sa life lesson, ano? So, every, parang once a week, meron siyang life lesson, nakakarinig na siya ng mga sharing at ang salita ng Panginoon. So, despite nung mga challenges na yun, ang trial sa buhay namin, no, doon namin nakita na God is really working. Kaya mga kapatid, kahit meron kayong mga pinagdadaanan, be excited. Sinabi ko na previously, pag may pinagdadaanan kayo, be excited. Kasi ang Panginoon, dun, yung pinaka down nyo, yung lowest, no, ng buhay ninyo, doon yung makikita kung paano kumilos ang Panginoon. Kung i-share ko lang din yung story ni Joseph, 'di ba? Nung down na down siya, doon niya nakita kumilos ang Panginoon. Kung paano siya tinapon doon sa balon, binenta siya doon sa mga traders, ginawa siyang parang alila doon sa Egypt, no? Pero hindi siya huminto. Hindi siya huminto pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Dahil alam niya, in the long run, no? Ang Panginoon ay makikita niya yung resulta ng pagkilos ng Panginoon. Amen? And the third of our main point is people around us will testify that your God is alive. Makikita sa buhay natin. Iano ko din yung story ni David or yung dito din sa story mismo natin, no? Nung nag-praise and worship sila Paul and Silas, and then God, may ginawa si Lord na miracle sa kanila, yung jailer, no? Nakita niya sa buhay ni Paul and Silas na ang Panginoon nila ay buhay. At dahil doon, yung jailer nagpabaptize and the rest of the household, and they were all saved. Diba? And also, same yung kay Joseph, nung nasa under siya ng trial and challenges, nakita ng tao, nung kasama niya sa, yung butler ba yun? Nakita sa kanya na buhay ang kanyang Panginoon. No? And brothers and sisters, pag meron tayong trials and challenges, paano tayo mag-react kung meron tayong mga pagsubok sa buhay? No? Nagpapanik ba tayo? Dapat hindi na. Sa umpisa lang. mga 1 minute. Konti lang. Diba? Dapat hindi. No? Dapat dito makikita yung spiritual maturity natin. No? Dapat dito makikita na pag merong challenge and trial na dumarating sa buhay natin, huwag tayong matakot. Be excited. Kasi mas kikilos ang Panginoon doon. Makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. And huwag tayong magre-react na parang bata. Hindi tayo bibibihin ng Panginoon. Hindi, ganun, hindi. Dapat makita ng Lord sa reaction natin yung pagiging spiritual maturity natin. Diba? Makikita ng Panginoon na yung trust, no, yung faith natin sa Kanya ay nandoon na kahit anong mangyaring challenges sa buhay natin, alam natin sa sarili natin na nandoon siya. God wants us to let our hearts sing in spite of our difficulties. No? So for our closing, meron tayong acrostic. Ang acrostic natin is difficulties. Hindi. Mahaba. Hindi. Sing lang. Sing. So sing, meron tayong S. Sing even when there's no reason. No? Kahit wala tayong boses. Kahit pangit boses natin, hindi mala Jasper boses natin, kumanta tayo. No? Lahat, all out dapat para tayo kumanta. Wala tayong pakialam. Kasi yung kanta natin, hindi naman para sa tao. Diba? Kumakanta tayo para kay Lord. Kaya huwag kayong mahiya kahit, kasi ate, hindi. Yung kantang yan, hindi para sa amin, hindi para sa mga nakikinig. Ang kanta natin para sa Lord.
'Di ba? Huwag nating ikahiya. Letter I. Inside out joy is evident. No? Kahit may pinagdadaanan, kahit mayroon tayong pinagdadaanan na trials and challenges, makikita pa rin yung magandang pagmumukha natin. Hindi tayo mukhang, yung ang laki na ng problema mo, pero yung mukha mo, nakaka-bless pa rin. 'Di ba? Dapat ganun. Hindi yung may problema ka na nga. Na alam, nakakahawa yan. Si Mang, oh. 'Di ba? Parang si Pas Ems, no? Hindi totoo. Kahit negative na kami sa sa bangko, nakangiti pa rin 'yan. Ako lang hindi. Nakangiti pa rin kasi alam namin hindi kami pababayaan ni Lord, no? And letter N, nothing can separate us from God's love, no? Walang anumang challenge and trials na dumating sa isang Kristiyano na pag binigyan tayo ng challenge and trials, lalayo tayo sa Panginoon. Kundi, lalo tayong lumalapit sa Lord. Yung bond. Si Job. Si Job. Job sa Tagalog. Si Job. Di ba? Parang yung nangyari sa kanya, hindi siya bumitaw sa Panginoon. Sabi nga nung asawa niya, kalimutan mo na yung Panginoon mo. Tama ang nangyayari sa'yo. Pinapabayaan ka. 'Di ba? Pero hindi siya bumitaw. Kaya pag may challenge and trials tayo, huwag tayong bibitaw, lalo tayong kumapit sa Panginoon. And panghuli, letter G, gratitude is your lifestyle. No? Ganun pa rin. Challenge and trials, dapat magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Totoo yun. Nung nangyari kay Macy, yung kay tatay, kahit sabihin mo mang bakit ka magpapasalamat na meron kang trials and challenge, na parang kung wala kang relasyon sa Panginoon, iba yung magiging dating sa'yo. Pero pag meron kang challenge and trial sa buhay mo, magpasalamat ka sa Lord kasi minomold ka niya eh. 'Di ba? Doon mo makikita kung gaano, actually hindi naman kailangan ni Lord na i-test yung faith natin. Dahil alam niya yung mga puso natin. Alam niya yung kung paano tayo manampalataya sa Kanya. Gusto lang niya makita sa sarili natin, no? Kung paano tayo ganun katiwala sa ating Panginoong Hesus. At kahit katulad kay Paul and Silas, kahit under sila ng trials and difficulties, no, nagawa pa nilang mag-praise and worship. Sino ditong natotoxic na kumakanta pa rin sa trabaho? Amen? Di ba? Pag natotoxic kayo, kanta-kanta lang kayo. Pero wag yung lalakasan. Baka sabihin ng pasyente, di ba? Mas lalo matakot yung pasyente sa inyo. Hindi, kahit sa sarili nyo lang. No? Actually, ano ako dyan nung mga nakaraang buwan, no, na toxic, minsan, syempre, yung kung paano tayo mag-react, di ba? Pero kung yung heart natin, meron tayong gratitude, kahit anong katoksikan ng pasyente na yan, katoksikan sa trabaho natin or sa buhay natin, no? Kailangan ibigay natin yung todo natin sa Panginoon, no? Yung pasasalamat sa Panginoon. For a challenge, the God who released Paul and Silas in the prison is the same God who wants to release us from our chains. No? Yung Panginoon nila noon, na biniyak yung cell, pinalaya sila, the same God, our God for today, no? The same. And whatever we're going through right now, we have to thank God, we have to praise God, and we have to worship God. No? Dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa kahit meron tayong pinagdadaanan. And whatever we're going through right now, we will notice
in our heart of gratitude, we can influence. No? Kahit may pinagdadaanan ka, no? Kahit nga may pinagdadaanan ka, mas nakaka-share ka pa rin sa Panginoon. Nakaka-share ka pa rin sa ibang tao. No? Nasi-share mo pa rin si Jesus Christ sa buhay ng ibang tao. Hindi yung isi-share mo lang ang Panginoon pag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Oh, ang ganda nang nangyayari sa akin. Sinagot ni Lord yung mga prayers ko. Pero kahit hindi, walang pangit yung nangyayari sa buhay mo, may challenge and trials ka, i-share mo pa rin ng Panginoon. Have that heart of gratitude. No? Praise and worship the Lord. And whatever we're going through right now, we can also impact someone's life. And we can transform. And for our memory verse, coming from 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mananatili sa iyong piling at sasambahin.